Dear Kuya Poy, ako po si Celine, 30 years old, mula dito sa Pangasinan. Ako po yung klase ng girlfriend na laging may tamang hinala. Pasensya na Kuya Poy at dinerecho ko na talaga kayo. Pero ganyan po talaga ako sa lahat ng naging boyfriend ko. Pero nagbago naman yan dahil sa current na karelasyon ko at siya nga ang ikikwento ko dito sa Dear Kuya Poy. Never po akong binigyan ng dahilan ng boyfriend ko ngayon na si Alfred para magselos. Lagi niya po akong binibigyan ng assurance sa tuwing nagdududa ako sa mga ikinikilos niya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi nagtagal ay unti-unti ring nagbago si Alfred. Kung dati kasi kapag sumisilip ako sa cellphone niya, sinasabi pa niya na, "Don't worry, hindi babae yung kausap ko." Pero alam mo ngayon, Kuya Poy, nagagalit na siya at sinasabi niyang nakikialam daw ako sa mga gamit niya. Kesyo kailangan ko na raw na baguhin ang ugali kong ito. Kasi nga raw, ay nakakainis na raw yung mga kutob ko na wala namang basihan. Bukod po dyan, ay naging late na rin or delayed talaga ang mga pag-reply ni Alfred sa mga messages ko. At ang masaklap pa nga ay nararamdaman ko na rin na wala na siyang effort para magkita kami katulad dati. Sa ngayon kasi ay ako na lang ang palaging pumupunta sa dorm na tinitigilan niya. True enough, kaya bumalik naman yung dati ko ring pag-uugali na napaka-dudera. Yung tipong gustong alamin kung sino ang babaeng kausap ng boyfriend ko. At hindi nga ako tumigil, Kuya Poy. Pinagtiyagaan ko talagang alamin kung sino o kung meron bang kinalolokohang babae ang kasintahan ko. Talagang nag-check ako kung sino ang mga nakakausap niya at kung saan siya nagpupunta. Hanggang isang araw, sinundan ko nga siya nang may pinuntahan siyang isang bahay kung saan ay may isang babaeng lumabas. Mukha siyang nanay na. Pinicturan ko sila, Kuya Poy, ng palihim. Hindi naman din ako agad-agad na nagpakita kay Alfred. Pero, inimbitahan ko siya sa bahay para mag-dinner. At doon ko nga tuluyang iniharap kay Alfred ang ebidensya nakita ko. Nagsimula akong magalit at sumigaw pagkatapos namin kumain. At ang sabi ko, "Sino yung babae mo? Yung kabit mo? Kailan pa naging kayo? Siya ba ang dahilan kung bakit ka nagbago?" As in, dere-derecho kong sinabi ang lahat ng yan kay Alfred, Kuya Poy. Hanggang sa bigla niya na lang sinabi na, "Ikaw ang third party." Sa makatwid, ako pala yung kabit. May asawa't anak na pala ang boyfriend kong si Alfred. At yung babaeng nakita ko, asawa niya pala mismo. Naghiwalay daw sila ng 7 buwan nang dahil sa akin. Hindi ko alam, Kuya Poy, hindi ko alam na may pamilya na pala siya. Pero nalaman nga ng asawa ni Alfred ang tungkol sa relasyon namin, pero itinuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon sa akin habang hindi pa sila nagkakabalikan. Ngayon alam ko na kung kaya pala nagbago siya. Kasi ay nagkaayos na sila ng asawa niya. Tuwing weekend, umuwi siya sa bahay nila. Paunti-unti siyang pinababalik ng asawa niya para makabawi. Pero Kuya Poy, papaano naman ako? Ako yung nagmahal ng totoo. Ako yung sumalo sa kanya nung wasak na wasak siya. Nung malungkot na malungkot siya. Ako yung nandyan para sa kanya. Pero nang magkaayos sila,
Bastan lamang akong bibitawan? Litong-lito ako sa pagkakataong ito, Kuya Poy, at hindi ko alam kung ano nga ba ang gagawin ko matapos kong madiskubre ang katotohanan iyon kay Alfred. Para bang ako pa ang may kasalanan? Kung bakit pa ako naging kabit, samantalang alam ng Diyos na wala akong kaalam-alam sa naging papel ko sa buhay niya. Kuya Poy, galit ako kay Alfred, but at the same time ay nasasaktan ako ng sobra sa ginawa niya. Pakiramdam ko ay pinagkaisahan ako ni Alfred at ng kanyang asawa. Pero umaasa po ako na sana ay mabigyan ninyo ako ng payo, Kuya Poy, para maliwanagan ang isipan kong gulong-gulo na sa ngayon. Ano nga ba ang gagawin ko? Alam kong mali, pero nagmamahal din kasi ako ng totoo. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko sa inyong Dear Kuya Poy. Lubos na naguguluhan. Celine. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Celine, kung saan ay pumasok siya sa isang relationship at ikinuwento pa nga sa atin itong si Celine, na talaga raw napakadudera niya sa mga nakarelasyon niya dati dahil ayaw niya na siya ay naloloko o nalulusutan ng manloloko hanggang ma-meet niya nga itong si Alfred na nagpakita sa kanya at nagpatunay na pwede talaga palang magtiwala sa isang karelasyon. Oo, ayan nga lang, ayan na, meron nga lang bigla na lang nagbago itong si Alfred, kung saan ay para bang lumamig na, naging may initin ng ulo, naging iritable. Yun pala naman ay merong napakadilim at matinik na katotohanan na inamin bigla itong si Alfred kay Celine, na si Celine pala all the while sa kanilang relationship ay kabit. 'Di ba? Si Celine na ang akala niya ay merong ibang kinalolokohang babae itong boyfriend niya, siya pala yung kinalolokohang babaeng yun ng kanyang boyfriend, at meron palang legal na asawa itong si Alfred. Ayan, pero sa ngayon nga, ang iniisip ni Celine, hindi kaya pinaglalaruan lang ako nito mag-asawang ito? Sa papaanong paraan, Celine? Papaano mo nasabi na ikaw ay pinaglalaruan lang? Siguro, doon sa parte na parang ginamit ka lang bilang panakipbutas, habang sila ay magkaaway, ay kayong dalawa nitong si Alfred ang masigasig na nagmamahalan kuno. Nga lang ay hindi naman pala talaga. Pero ganito kasi yan, Celine, di ba? Kung ayaw mo na niloloko ka, kaya nga napakadudera mo, sa mga nakarelasyon mo noon hanggang dito kay Alfred, dahil alam mo yung dapat mong gawin. Alam mo yung tama. Okay? Ayan, pero bago tayo magpatuloy, merong ayan, meron po mga reaksyon dito na dapat tayong basahin. Sabi ni sabi ni Gail Enriquez, "Hay nako Celine, ibalik mo na siya sa asawa niya. Wala ka talagang karapatan kay Alfred. Huwag mong sisihin yung legal wife niya kung nanloko man sa'yo si Alfred." Yun. Hiwalayan mo na. Don't settle for less. You deserve someone better. Si Fema naman, Pascual, sabi niya, "Celine, kahit sobrang masakit, kailangan mo na siyang i-let go. Ngayong nalaman mo na may asawa at anak pa nga itong si Alfred, huwag mong hayaan na maging kabit ka habang buhay. Move on, move forward na." Si Makoy naman, sabi niya, "Bakit ba naguguluhan ka? Malinaw nga na kabit ka nga."
O kabit ka nga lang daw. Hindi mo lang siguro matanggap ang sitwasyon mo. Pero unpopular opinion, makipagkilala ka sa iba. Mas mabuti for friendship muna. Sure na makakalimutan mo agad yan. Hindi mo naman kailangan talagang malimutan. Kailangan mo nga namnamin yung yung mga aral ng ganitong klase ng experience sa pakikipagrelasyon. Mahirap din kasi yung tatalikuran mo, basta-basta gusto mo na agad maka-move forward na, hindi, kinalimutan ko na yun, lampas na. But still, kailangan mong namnamin yung aral. Kailangan mong damhin yung sakit, lalo na nasaktan ka. Para sa susunod, ay lalo nang mag-iingat ka pa. 'Di ba? Ganoon yon. Eto, meron po tayong mag-re-react naman dito sa kwentong ito, mula kay Josh. Nasa Manila siya. Josh, magandang tanghali sa'yo. Magandang afternoon sa'yo, Kuya Poy. Oo. Yes, ano ba masasabi mo? Itong si Celine ay napamahal na rin dito kay Alfred. Bagaman siya nga ay ayaw niya na niloloko siya sa isang relationship, pero too late na malaman niya na siya pala yung kabit doon sa relationship. Ano may papayo mo dito kay Celine? Kasi ganito po yan, Kuya Poy, dalawang senaryo po yan. Siyempre, at first, yung guy, he will not tell hindi siya magiging honest, no? Yes. Siyempre, para makapasok siya sa relationship. And then, in the long run, you'll find out what's the truth behind his character, no? Nalaman na, Josh. Nalaman na. Kasi ang problema dyan, dalawang senaryo yan. Either mahalin siya ng lalaki and siya yung pipiliin pag nagkaroon ng ng pilian ba, and then kailangan si girl is maging tapatin niya kaagad yung lalaki na mamili ka, pero pag hindi ka pinili, red flag na yon. Then kumbaga kailangan mag-move on ka na. Pero honestly, pero ganito kasi yan, Josh, ang nangyari, Josh, itong si Alfred ay nakikipag-reconcile na, nakikipag-ayos doon sa original na asawa. Sa original. So, red flag na yon. Kasi tapos na. Wala na wala sa na talaga yun. Tapos it's the end of your relationship already. So, kailangan mag-move on ka pagka ganun na yung sitwasyon. Baka biglang bigyan ka ng corona sa pagiging martir mo. Diba? Kala ko corona na ng patay Ang ibig sabihin dyan is, pagka ganun na yung sitwasyon mo, matuto kang mahalin ang sarili mo. Saka unang-una, hindi lang naman yan ng lalaki sa mundo. Diba? Yes. Marami pang mas better dun sa... Andiyan ka pa, Josh. And andyan si Kuya Poy. It's almost the same with me. No? Hindi na. Kaya, ilan lang kami. Mag-move on ka. Saka, depende na rin yan Aanhin mo sobrang gwapo. Kung hindi naman magiging maganda ang sitwasyon mo, pumili ka na lang ng yung tamang-tama lang, average lang, na hindi kagwapuhan, hindi naman kapangitan. Basta ang pinaka-importante, yung mamahalin ka habang buhay at marunong maghanap buhay din. Kasi baka makakuha ka naman ng makakuha ka naman ng pogi alagad pala ni Juan Pamad. O kaya naman, pagka bait-bait niya naman, nga lang, walang ganang magtrabaho Pagod. Laging pagod. Kaya mas maganda, paano mo na lang yan, mag-hire ka muna ng intel mo na para ma-search mo yung background niya. Okay. Ganun lang yun. Huwag kang magpakatanga doon sa lalaki na yun. Ako, ganun yun Yes. Huwag mo sirain ang buhay mo sa ganung sitwasyon. Dahil malinaw na. Malinaw na sa yun anyway, Josh, andyan si Kuya Poy. Yan. And he's willing to give his full love to you. Advice lang. Advice, syempre. Si Kuya Poy pa. Advice about love. Tapos, bigay mo na yung Gcash number mo kay Kuya Poy. Tama na. Kung ano-anong sinasabi mo na naman dyan, Josh, ha? Josh, maraming salamat.
Ayan po si Josh ng Manila. Okay, ayan. Pero just in case nga, katulad nga nitong si Josh, na-miss niya tayong part na eto na, unti-unti inaayos na nila Alfred yung relationship niya doon sa wife Wife, hindi po ito basta kung sinong babae lamang. Ina ito ng kanilang mga anak. Pero nandun pa rin si Celine at alam na nung asawa yung nangyari na merong Celine sa eksena. 'Di ba? Pero ako talaga, sabi ko nga, si Celine ay ayaw mo nga malusutan nung ikaw ay pakikipag-boyfriend pa lang yan, pakikipag-girlfriend pa lang, 'di ba? Pakikipagrelasyon, hindi pa pakikipag-asawa. Pero papaano naman yung isang babae? Nakabaro mo, na nagmamahal din, kaya nga sila nagkaroon ng anak. Kaya nga sila ay nagpakasal noon. 'Di ba, bilang isang babae, kailangan respetuhin mo rin yung karapatan at yung pagiging isang babae mismo nung asawa. Kung hindi mo man maisip o hindi mo ma-imagine dahil nga siguro ikaw ay dalaga pa, no? Ano naman kung meron silang anak, naghiwalay nga sila. Yes, ganyan. Meron mga ganyan mga eksena sa buhay mag-asawa. Pero meron nga mga mahihina na nakikipaghiwalay to the extent na talagang physically humihiwalay pa ng bahay at nagbubuhay binata, o kaya naman yung babae nagbubuhay dalaga, kaya nauuwi sa ganitong klase ng mga relasyon. Sa ngayon, alam mo na isang malaking pagkakamali itong si Alfred Celine at meron na siyang pananagutan mula sa nakaraan. Ano talaga ang gagawin mo? Yung ikaw, sa tingin ko alam mo kung ano yung tamang gawin. It's just that nangihinayang ka doon sa inyong pinagsamahan o doon sa pagmamahalan ni Alfred. Nga lang kasi, alam mo, yung totoo nagmamahal, hindi nagsisinungaling yan. Yan itatanim ko to sa utak mo, Celine. Ang totoo nagmamahal na talagang pinanghihinayangan, yung nagsasabi ng katotohanan mula day one. Mula sa una pa lamang ng inyong pagkakakilala. 'Di ba, kung halimbawa itong si Alfred ay naging honest enough na sabihin na siya ay kasal na, o kung meron mang pinoproseso na papawalang bisa ang kanilang kasal, kung ano man, the first day na magpahayag siya na gusto ka niya at liligawan ka niya, siguro pwede kong sabihin sa'yo na i-reconsider mo. Pero ito hindi. Binigla ka na lamang nung katotohanan. Hinayaan pa ni Alfred na ikaw na lang yung mga ano nga ang tawag dito? Makadiskubre nung kanyang lihim. Okay. Ikaw ba? Okay ka pa sa ganyang tao? Seseryosohin mo pa ba yan? Doon sa mga pinanghihinayangan mong panahon na pagmamahalan ninyo, hindi yun yung 100%, hindi yun yung tunay at totoo na si Alfred. 'Di ba? Merong malaking parte ng buhay niya na ang tagal niyang itinago sa'yo. Yung pagkakaroon niya ng asawa, pagkakaroon niya ng anak, responsibilidad sa nauna sa'yo. At hindi nga siya naging tapat sa'yo. 'Di ba? At mahirap 'yun para sa isang tao na magpapapasok ka basta ng karelasyon sa buhay mo. Ang hirap pagkatiwalaan 'yan. Okay, sige, given pinagbigyan ang hilig ni Celine, palakpakan. Halimbawa, pagbigyan natin, Celine, kung saan ka masaya, yan yung sasabihin ng iba 'di ba? Kung saan ka masaya, susupport ka namin. Sige, pagpatuloy mo yung relasyon ninyo. Di ba nga, wala, ang sabi ni Alfred, at in love siya sa iyo noon, wala kang dapat na ipagduda. Papaano yung mga susunod na mga panahon? Papaano yung mga susunod na araw? Ang pagseselosan mo na, kagagalitan mo na yung tunay na asawa? Anong karapatan mo? Yung tunay na asawa may karapatan na ipakulong ka, na ipakulong si Alfred, 'di ba? Via adultery and concubinage, 'di ba? Kung magkaroon siya ng lakas ng loob, tapos ikaw magagalit-galitan, sino yung kasama mo? Ba't nandun ka na naman sa kanila? Tinanggap na nga kita. Ganito na nga, ganyan na nga. Walang laban, Celine. Wala talaga Wala. Meron ba kayong nakikita dyan na laban? Wala Walang laban. Yun
Oo, kaya nililinaw ko lang sa'yo, ha? Oo, nililinaw ko lang sa'yo, Celine, na malabo talaga. Oo, at wala kang dapat panghinayangan sa isang taong hindi naman sinabi ang katotohanan sa pag-uumpisa pa lang ng inyong relationship. Yes, napamahal ka na kay Alfred, but you have to set him free. You have to do the right thing. Walang wiggle room dyan. Walang, baka naman pwedeng konting consideration naman, Kuya Poy. Wala. Wala talaga. Bakit? Nakikipag-ayos na nga siya sa asawa niya. Andiyan ka pa. Nanggugulo ka pa. Papagitna ka pa. Naging panakipbutas ka. Masarap ba sa feeling na ikaw ay naging panakipbutas? Of course not. Alam mo ang totoo. Alam mo ang tama. Alam mo ang tunay. And Celine, huwag kang magpaka-tanga. Baka makasanayan mo yan. Baka yakapin mo yan. Baka i-absorb mo yan at maging parte na ng katauhan mo ang pagiging tanga. Sayang, malaking insulto yan sa mga magulang mo. Malaking insulto yan sa mga teacher mo noon, Teachers Month pa naman nitong mga nakaraan. Diba? Itong October, Teachers Month. Once a teacher, always a teacher. Pero, Celine, once a cheater, always a cheater. Sabi nila yun. Pero, buti sana kung irreconcilable pa yung mga issues ng mag-asawa. Ang problema, Celine, nag-aayos na sila. Ikaw na yung dumi dyan. Ikaw na yung basura. Ikaw na yung sagabal para sila ay magkaayos bilang mag-asawa. Oo, pinagsinungalingan ka nitong si Alfred, pero ang papel mo ngayon ay lalong madumi. Alam mo na pasikreto kang ginawang panakipbutas noon na para bang basahan, pero ikaw yung basahan na hindi masyado nadudumihan. Ngayon pa na alam mo ang papel mo sa buhay nitong si Alfred, hindi ka pa aalis, talagang pumayag ka na. Na ikaw ay dumi-dumihan lang at dalawin, samahan sa mga oras na kailangan ka niya. Ang ano sa'yo, katawan, kapag nagsawa sa misis, o kung ano pa man na mababa. Pero sigurado ako, hindi pagmamahal yon yung i-offer ni Alfred kapag ka nagkita kayo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.